Isa akong tatay. O siguro tatay ako dati. Pagkatapos ng mangyari ngayon, hindi ko nakilala kung sino ako. Wasak na wasak ako. Bumalik na sa buhay ko ang tulog. Kumpara noong mga buwan na bagong panganak pa si Mikey at halos walang pahinga, parang langit na ang magkaroon ng 4-year-old. Pero may halo ring lungkot na ready na siyang pumasok sa kindergarten. Ako at ang asawa ko, namimiss namin siya kahit ilang oras nang siyang wala sa bahay. Pareho kaming work from home at parang maluwang masyadong bahay kapag wala siya. Pero okay naman ang lahat hanggang ngayon. Pagsapit ng 2 p.m., nag-text si Jen na umuwi daw ako na may dalang butter habang nasa biyahe pagkuha kay Mikey. Doon nagsimula ang lahat. Una ay ang flat na gulong. Nadaanan ko ang kahoy na may nakabaong pako. Siguro nalaglag sa truck. Napalitan ko agad ng spare pero malilate ako sa sundo kay Mikey at naiinis ako. Medyo nahiya rin ako, parang masamang magulang ako dahil late. Si Mikey naman, wala siyang pakialam. Malamang busy pa siya sa dami ng laruan doon. Pagdating ko sa daycare, 30 minutes late, nagulat ako na ang daming kotse sa parking. Pero ang maliit na playground, walang tao. Pagpasok ko sa 1-story na building, tahimik lahat. Wala doon ang malaking babaeng receptionist. Siguro umuwi na. Pinapasok ko ang sarili ko sa hallway. Wala ring tao. May isang tricycle na nakatenga sa ilalim ng mapuputlang ilaw. Habang naglalakad ako, tumawag ako. Hello? Ang lakas ng boses ko sa ratahimikan. At bigla akong natigilan. Naroon sa sahig ang isang bakas ng paa. Pula? Dugo ba? Hindi ako sigurado pero hindi yun paa ng bata. Sinubukan kong huwag magpanik. Dye, pintura, strawberry jam, kahit ano, basta hindi dugo. Pinilit kong itapon ang mga iniisip na kidnapping o aksidente, pero natatakot na akong sumigaw. Kahit gustong-gusto ko nang tawagin si Mikey. At sa dulo ng hall, may gumalaw. May maliit na katawan na gumapang palabas ng isang pintuan at pumasok sa isa pa. Sumara pa ang pinto. Mahinang kaluskus lang ang tunog. Dali-dali akong lumapit doon. Pagdating ko, sinilip ako sa maliit na bintana ng pinto. Pero patay ang ilaw. Dahan-dahan kong binuksan ng pintuan at hinanap ang switch. Nang mahanap ko ito, dosena-senang mga mata ang sabay-sabay na tumingin sa akin. Mga mata ng bata na nahagip ng ilaw. At sa ilalim nila, mga bangkay. Mga magulang, mga staff ng daycare, si Debbie, yung receptionist. Lahat wala ng buhay, nakalubog sa dugo nila. Ang bibig ng mga bata, pula rin. Para bang kumakain sila. Kumakali ng mga matatanda. Naramdaman kong umaakyat ang suka ko. Pero pinigil ko. Walang oras para magsuka. Isang bata ang umalis mula sa kinakain niya at gumapang papunta sa akin. Sinara ko agad ang pinto. Kahit anong klaseng nilalang yon, hindi ko papalabasin. Sumilip ako ulit sa salamin. Ang batang babae, binabangga niya ang ulo niya sa pintuan para makalapit sa akin. Thunk, thunk, thunk. Sumunod na rin ang ibang bata, gumagapang papunta sa kanya. Sinusuyod ko ang loob ng tingin. Walang si Mikey. Lumalakas ang kalabog. Dumadami. Kaya tumakbo ako. Pinapasok ko ang ibang kwarto habang nagmamadali sa hallway. Sa likod ko, ang bilis ng mga batang gumagapang papalapit. Kailangan ko magmadali. Nasaan si Mikey? Natapilok ako sa tricycle. Napasigaw ako sa sakit. Tumama ang tuhod ko at napilipit ang bukong-bukong.
pero tumayo ako kahit pa ika-ika. Pumasok ako sa pinakamalapit na pintuan at sinara ko. Walang lock, kaya nilagay ko ng upuan sa ilalim ng handle. Isang adult size na chair lang ang nandoon. Playroom pala. Lahat ng gamit pambata. Pati yung batang nakaupo sa gitna ng sahig, nakatalikod sa akin. Mikey? Paglingon ng bata, hindi si Mikey. Asian na bata, bowl cut, may dugo sa bibig at sobrang itim na mga pupil na parang ubas. Tumayo siya at naglakad papunta sa akin. At ang nakakahiya pero totoo, nadala ko ng takot. Tinamaan ko siya ng malakas gamit ang paa kong hindi masakit. Lumipad siyang ilang metro, tumama sa mga blocks at stuffed toys. Pero ilang segundo lang, nakatayo ulit. Parang pusa, parang walang nangyari. Tumakbo ulit siya papunta sa akin. Kinuha ko ang upuan at binuksan ng pinto. Ginawa kong shield ang upuan laban sa mga batang nasa labas. Itinula ko silang parang mga mababangis na hayop. May isang chubby na bata na tinamaan ng upuan sa mata at umungong na parang aso. Naramdaman kong may mali. Nasaktan ko ba siya? Pero bigla siyang humawak sa upuan at hinila ito mula sa akin. Parang sobrang lakas nila. Nagulat ako. Umatras ako kahit pilay. Mabilis sila pero maigsi ang mga paa. Huling kwarto na lang tira, ang mga banyo. Pagpasok ko, walang mapanghaharangan sa pintuan. 3 stalls lang at maliliit na urinals. Binuksan ko ang unang stall. Naroon siya, si Mikey, ang anak ko, ang buhay ko. Pero iba na siya. Tahimik siyang nakaupo sa toilet, may kinakagat na isang bagay. Mikey, sabi ko, si Daddy to. Bahagya siyang tumingin, sapat para makita kong iba na rin ang mga mata niya. At ang kinakain niya, isang tenga na putol, purong dugo. Papasok na ang mga bata mula sa hallway. Sinara ko agad ang stall at nilak. Luha, hindi na mapigil. Hinaplos ko ang buhok ni Mikey. Pero bigla siyang sumanggap. Tinangka niyang kagatin ang leg ko. Matagal kaming nagrapalan. Maraming gasgas. Pero nagawa ko siyang itali gamit ang sweater ko. Hindi ko kayang makita siyang ganito. Nakatali, gumugulong, nagwawalala at patuloy ang mga bata sa paghambalos ng mga ulo nila sa pintuan ng stall. Wala nang labasan. Kailangan ko nang tumawag ng tulong. Pero ang gusto ko lang, kahit sandali pa, makasama ang nag-iisa kong anak. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.